Good day everyone, I am Resi Domingo. Kamusta na po kayo sa mga kaibigan, mga kapatid? Kamusta na kayo? Ay pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol sa Thy Faith Hath Made Thee Whole. Part 2 na po tayo. Thy Faith Hath Made Thee Whole Part 2. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid. Kamusta na kayo? Ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral. Part 2 na po tayo. Review muna tayo. Meron tayong tatlong parts. Sa Part 1 last week ay pinag-usapan natin yung woman with an issue of blood. Dito sa part 2, ang pag-uusapan natin ay si Blind Bartimaeus. Maraming pong salamat sa mga kaibigan kapatiran na patuloy na sumusubaybay nanonood na aking mga videos sa Facebook at saka sa YouTube. Sa Facebook, kung hindi pa kayo nakapag-follow, please follow me. Click nyo yung follow para palagi kang updated sa aking mga posts. And then sa YouTube, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Maraming pinagaling na bulag ang Panginoon Kristo. Isa sa mga bulag nito ay si Bartimeo. Ang istoryang ito ay nakasulat sa Mark chapter 10 verse 46 to 52. Buksan natin yung ating Bible doon. Sana i-ready nyo yung Bible nyo. Sabi dun sa verse 46, ang Panginoon Kristo kasama ng kanyang mga disipulo ay naglalakbay patungo sa Jericho. At marami silang kasamang mga tao. Okay? And nasa tabing kalsada naman yung bulag na si Bartimaeus, siya ay nanlilimos. At nung narinig niya na andyan ang Panginoon Kristo, siya ay nagsimulang sumigaw. At sinabi niya, "Jesus, thou son of David, have mercy on me." At huminto ang Panginoon Kristo, nakuha niya ang atensyon ng Panginoong Jesus. At nagkutos ang Panginoong Jesus na tawagin yung blind man, si Bartimaeus. At sabi nung inutusan niya, "Be of good comfort, rise, he calleth thee." At tumayo siya at ginabayan siya ng mga disipulo ng Panginoon at lumapit siya sa Panginoong Jesus. At ang Panginoong Jesus ay sumagot, "What wilt thou that I should do unto thee?" At sumagot si Bartimaeus. Ang sabi niya, "Lord, that I might receive my sight." And then sumagot ang Panginoong Jesus dun sa Mark chapter 10 verse 52, "And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole." And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. At dito, an instant na gumaling si Bartimaeus, siya ay nakakita na. And then dito sa verse na ito ay hinighlight ko yung word na followed Jesus. Na dito, literally, na sumunod siya sa Panginoong Kristo at meron pa siyang ibang pagsunod na ginawa. Okay? Na sinunod niya yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. Naglingkod siya sa Panginoong Jesus. Ang senaryong ito ay isang larawan din ng conversion ng isang kaluluwa kung paano naligtas yung isang tao spiritually, not only physically and also spiritually. Na yung isang bulag ay gumaling at siya ay nakakita na. And also sinabi dun sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang sabi, "In whom the God of this world has blinded the minds of them." Na isang taong makasalanan, hindi lang siya naligtas hindi lang siya nakakita physically, kundi siya ay nakakita rin, nailigtas din siya spiritually. Kasi we are spiritually dead na sinasabi rito sa versikulong ito. Kasi ang taong walang pagkakilala sa Panginoon Kristo ay spiritually blind. Kaya nung nakilala niya si Kristo, pinagaling siya, yung kanyang spiritual na kabulagan ay gumaling. Kung naalala nyo dun sa part 1, pinag-usapan natin yung woman with an issue of blood. Nasabi dun sa Mark 5:33, yung word na fearing and trembling, okay, came and fell down before him sa Panginoong Jesus. Na nagkaroon ng repentance of sin yung babae. Inamin niya na makasalanan siya at pinagsisihan niya yung kanyang kasalanan. Yun yung ginawa ng mga taong tunay na sumasampalataya sa Panginoon. And then after that, may kita mo rin yung conversion ng isang tao. Yung resulta nun, sumunod dito sa topic natin. Ganon din yung nasa puso ni Bartimaeus, na meron siyang repentance at tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang puso at siya ay sumunod sa Panginoon. Okay? Yung pagsunod, yun yung ebidensya ng conversion, ng pagkakaligtas ng isang tao. Ang sabi ng Panginoon Kristo dito sa John chapter 10 verse 27 and 28, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Itong mga versikulong ito ay
aking nabanggit doon sa aking dating video, the assurance and security of the believers. Na sinasabi rito ng Panginoon Kristo, yung kanyang mga sheep, yung kanyang mga anak, ay nakikinig sa kanyang boses at sumusunod sa kanya. At sila ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. So, yan yung nature ng isang anak ng Diyos. Siya ay nagagalak na sumunod sa kalooban ng Diyos. At binigyan siya ng buhay na walang hanggan. Siya ay sumusunod hindi upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi siya ay sumusunod kasi anak siya ng Diyos. Nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan kasi siya ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. At yung anak ng Diyos, binigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. At ng karapatan na maging anak ng Diyos, yung sinasabi sa John chapter 1 verse 12. But as many as received him, the Lord Jesus Christ, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So yung isang tao na nagsisi ng kasalanan, tumanggap sa Panginoon Jesucristo, sila ay magiging anak ng Diyos at sila ay maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Doon sa mga kaibigan natin dyan, ang tanong ikaw ba, alam mo ba kung saan patungo ang iyong kaluluwa? Kung di mo alam, ang sabi ng Bible, ang tao ay bulag kaysa kasalanan na kinakailangan nating sumampalataya sa Panginoon Jesucristo para tayo ay gumaling sa ating pagkabulag at makita natin at malaman natin yung paraan ng kaligtasan. At yan ay sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kapag ikay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, nagsisika ng iyong kasalanan, ikaw ay maliligtas at ikaw ay magiging anak ng Diyos. Okay? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood. Hanggang sa muli, part 3 naman yung pag-uusapan natin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.